Trisha, kumusta ka na, iha? Mas lalo ka pang gumaganda ngayon, na. Mama naman, kailan ba pumangit si Trisha? Parang yung si Miguel lang naman ang naduling. Mas pinili yung taga-bundok na si Alexa kesa sa kaibigan niyang maganda na, mayaman pa. Kung ako si Miguel, si Trisha talaga ang gugustuhin ko. Ate naman, nakakahiya. Too bad. Si Alex ang pinakasalan niya. Walang effect kay Miguel ang mamahaling beauty regimen ko. Mahal magpaganda, ate, promise. Salon pa lang mamumulubi ka na. I'm so sad, hindi mo lang napansin ni Miguel ang mamahaling beauty ko. Hayaan mo siya. Magsisisi din yan balang araw. Tingnan mo. Magsisisi yan nang piliin niyang babaeng nagtsatsagalan sa Keratin Plus para lang lumambot ang buhok. Minsan naisip ko nagang dalhin sa albularyo yung si Miguel ko, Trisha. Hindi ko kasi lubos maisip. Pakasalan ba naman ang taga-bundok na si Alexa? Hindi kaya nagayumay ang anak ko? True, Mama. Nakita ko sa Facebook yung isang napurnadang kasal. Kasi sinabuyan ng asin yung groom, tapos natauhan. Kasi naman pala, ginayuma pala ng girl yung groom. Ang weird yun namang mag-isip, tita. Ate Becca, kahit papano mukha namang matino si Alexa. Batido? Matino nga. Akong naawa sa anak ko. Imagine, gumastos ba naman ng malaking halaga para lang ipagamot yung naghihingalong ama ni Alexa sa bukid. Last year ba yun? Bagong kasalang naman sila noon. Kung sana, ginamit na lang ni Miguel ang pera na yon para sa negosyo. Yumaman sana siya. Tingnan mo naman sina Ate Becca at Kuya Andrew mo, Trish. Wala na tayong magagawa doon, tita. Asawa niya na si Alexa at mukhang mahal na mahal pa naman ni Miguel. Buhay prinsesa sa bahay nila balita ko. Isa pa yan, Trish. Inis na inis ako nung napadalaw ako sa kanila. Si Miguel ba naman ang pinagluluto sa kusina? Kumakain na lang siya pagdating galing sa trabaho. Aba, buhay doon niya talaga sa bahay. Becca, tigilan mo na yan. Nandyan na sina Miguel at Alexa. Nariyadang SUV nila sa labas. May mali ba sa sinabi ko? Totoo naman, parang doon niya yan sa bahay nila. Pati nga paglalaba, si Miguel pa ang gumagawa. Ay, nakakairita. Tignan mo mamaya, baka naparito na naman yan. Para lang humingi ng free meal sa wedding anniversary ninyo ni Andrew. Kapag walang dalang regalo yan, paalisin mo na. Papalamunin pa natin ang hampas lupa na yan. Talaga, tita? Ni hindi man lang nahiyang mag-free meals dito? Tapos wala man lang dalang regalo kina Ate Becca? Wala nang bago, Tricia. Nagpupunta lang naman yan dito tuwing may pakain kami gaya ng birthday, anniversary. Di nawawala yan. Pati sa death anniversary ng asawa ko. Ang kapal ng mukha. Sa buhay ng tao, may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay para makaangat. Ang ilan ay nagtatrabaho, ang ilan ay nagninegosyo para makaraos sa kahirapan ng buhay. Wala namang masama rito. Ang mahalaga, wala tayong tinatapakang pagkatao ng ating kapwa. At huwag kalimutan na sa iyong pakikibaka sa buhay, pamilya pa rin ang laging takbuhan at ang iyong pahinga sa bawat laban sa buhay. Mga kaibigan, isa na namang panibagong kwentong ihahatid sa inyo ng Hack Story. Isang kwento na tiyak na inyong magugustuhan at kapupulutan ng aral sa buhay. Si Alexa ay isang junior supervisor sa isang sikat na bangko sa Maynila. Pero minamaliit siya ng biyanan at ng bayaw dahil pakiramdam nila hindi siya nararapat kay Miguel na asawa niya. Galing kasi siyang probinsya at mula sa mahirap na pamilya habang mas nakaaangat ang pamilya ni Miguel. Ngunit mananalo siya bigla sa loto at magbabagong takbo ng kanyang buhay. Sa kanyang pagyaman, mas pipiliin niya bang gantihan ang mga ito o hahayaan na lamang niya ang buhay nila? Bago natin simulan ang kwentuhan, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe na rin bilang suporta sa ating channel. Simulan na po natin ang kwento ng buhay
nina Miguel at Alexa. Oh, mabuti naman at nakarating na rin kayong dalawa. Akala ko hindi na kayo darating. Ang simula ng program, 5:00 ng hapon. Anong oras na 6:00 na, Miguel. Pasensya na ate. Matraffic kasi. Tsaka, sinundo ko pa si Alexa sa bangko. Sinundo? Wala bang paayan? O di alam kung saan hahanapin ang hotel na ito? Pwede naman siya mag-taxi. Kaysa malate kayong dalawa sa program. Nakakahiya kay Andrew. Sila na nga si Becca ang magpapakain. Late pa kayo? Pasensya na ma. Galing pa kasi ako sa trabaho. Alam mo namang wedding anniversary namin ni Andrew ngayong araw. Ano ba naman yung mag-absent ka sa trabaho para hindi kayo malate? Ay nako Alexa, kahit kailan panira ka talaga ng moment. Hindi ka talaga kagaya ni Tricia na marunong makisama sa pamilya. Ewan ko ba kasi sa'yo, Miguel, kung bakit yung babaeng yan pang inasawa mo. Tingnan mo naman si Tricia. Pinakaunang dumating yan sa mga bisita at may dala pang regalo. Ano nga yung dala-dala ni Tricia, anak? Heto, sinuot ko na agad ma. Ito yung latest design ng white gold bangle ng Michaels and Co Fashion Jewelry. Ang mahal nito May taste talaga si Tricia. Kuhang-kuha niya ang gusto ko. Hindi kagaya ng iba dyan. Dadalo na lang ng anniversary para lang maka-free meals. Namula ang pisngi ni Alexa sa sinabi ni Becca. Sabay titig sa kanya ng may pang-uuyab. Ang lakas pa naman ng boses nito na halos narinig na yata lahat ng naroong relatives nila. Kaya napadako ang tingin ng mga naroon sa kanya. Wala naman talaga siyang balak na bumili ng mamahaling alahas para lamang ipanregalo sa mga ito sa kanilang wedding anniversary. Kaya ang binili ni Alexa ay isang set ng pinggan na bitbit niya na nasa loob ng paper bag. Ate, may regalo naman kami mag-asawa para sa inyo ni Kuya Andrew. Akala ko wala na naman kayong regalo sa akin. Ay, naiintindihan ko naman last year. Wala kayong regalo sa anniversary naming mag-asawa. Dahil sa laki ba naman ng gastos mo sa ospital nung nagkasakit ang ama ni Alexa? Useless pa rin naman ang gastos nyo. Kasi hindi rin naman naagapan ng sakit ni Mang Berting. Namatay pa rin naman. Buti ngayon, nakaluwag-luwag na kayo. Naikuyom ni Alexa ang kanyang kamao. Pati ang kanyang amang namatay ay nabanggit pa talaga nang dahil lang sa wala silang naibigay na regalo last year sa wedding anniversary nila na para bang nais ipahiwatig ni Ate Becca na sana'y hindi na sila gumastos sa ospital dahil mamamatay lang din naman ang kanyang ama. At naningkit pa ang mga mata ni Alexa habang nakatitig sa regalong gold watch na panlalaki na iniabot ni Miguel sa kapatid niya. Ito mismo yung alahas na pinost ng Ate Becca niya sa account nito na may caption na, "Kahit ito na lang para sa wedding anniversary ko. Sana'y may mata naman ang bunso kong kapatid dyan." Pagkatapos ay nakatag ito kay Miguel. Ni hindi man lang nagsabi si Miguel sa kanya na bibilhin nito ang relos na yun na may halagang 25,000 mula sa Prada. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Becca. Mahal na mahal ka ng bunsong kapatid mo. Nagkataon lang na nagkaasawa yan ng kuripot at taga-probinsya. Naintindihan ko naman si Alexa. Hindi kasi sila sanay sa ganitong buhay. Ibang lifestyle ang kinalakhan nila sa probinsya. At hindi ko rin naman inaasahang papakasalan bigla ni Miguel yan. Akala ko fling-fling lang siya ng kapatid mo noon. Akala ko nga, buntis yan. Kaya pakakasalan ni Miguel. Since naibigay na ni Miguel ang regalo sa'yo, Ate Becca, mauna na akong umuwi. Pagod ako sa trabaho. Happy wedding anniversary sa inyo ni Kuya Andrew. Hindi ka pa nakakakain, Alexa. Hindi mo man lang ba titikman ang handa namin? Busog pa naman ako, Ate Becca. Mauna na ako sa'yo, Babe Miguel Magta-taxi na lang ako pa uwi. Salamat sa pagdalo mo, Lex. Don't forget kapag may kailangan kang tulong sa trabaho. May pwestong lagi naghihintay para sa iyo sa spa ko. Need ko ng receptionist. No worries, Kuya Andrew.
Kung mangyayari man na mawalan ako ng trabaho, maraming malalaking kumpanya ang nag-o-offer sa akin ng managerial position. Nag-o-offer din sa akin ng LNC fashion industry para kunin akong director. Matalik kong kaibigan ng may-ari doon. Napakaganda ng track record ko sa school hanggang sa trabaho para mamasukan lamang bilang receptionist. Kaya hindi mangyayari yan, kuya. Salamat na lang. Hay nako, kahit na gaano pa kaganda ng grades mo sa school at kahit gaano ka pa kasipag sa trabaho, wala ka pa rin mararating dyan sa mindset mo, Alexa. Ikaw na nga itong inoopera ng magandang posisyon sa spa ni Andrew. Ikaw pang may ayaw? Iba pa rin yung may connection ka, kagaya sa offer ni Andrew. Hindi ka stress sa trabaho dahil hipag ka ng may-ari. Hindi ako pinalaki ng mga magulang kong taga-bundok para umasa sa ibang tao, para makakuha ng magandang posisyon sa pinagtatrabahuhan ko, ma. I earned my promotion through hard works and loyalty. Tsaka, ipagpapalit ko ba ang trabaho ko sa bangko bilang junior supervisor sa pagiging receptionist sa spa? Kayayaman ko ba ang pagiging receptionist? Ay, ipokrita talaga yung asawa mo, Miguel. Ang ibig sabihin ni Mama at ni Andrew, kung sa spa ka namin magtatrabaho bilang receptionist, hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabaho. Uupo-upo ka lang, may sahod ka na. Akala ko ba summa cum laude ka? Hindi ka malang nag-iisip. I still choose my work, Ate Becca. At least, hindi nangungutang ang bangko ng pera para isasahod sa kanilang mga trabahador gaya ko. Kung sa spa ko, hindi kaya delay ang sahod ko dahil aasa pa kayong makakuha ng renewal sa loan ng bangko para sa pangsahod sa mga trabahador nyo? Akala nyo ba? Hindi ko alam na last month nag-renew kayo ulit ng loan sa bangko namin para pandagdag ng kapital dahil nagkaroon na kayo ng capital losses at nagrereklamo na sa DOLE ang mga empleyado nyo. Hindi nakapagsalita si Becca at si Andrew sa mga sinabi ni Alexa. Mahina lang naman ang pagkakasabi ni Alexa sa mga bagay na yun. Sila lamang ang nakarinig, hindi ang mga relatives nilang abala sa pagkain at pag-uusap. Si Becca, namilog ang kanyang mga mata, sabay na palingon sa paligid na baka may nakarinig sa sinabi ni Alexa habang tinakasan ng kulay ang muka ni Andrew. Don't worry, ate. Hindi pa naman ako nasisiraan ng bait para ipamalita ang tungkol sa left and right na iba't ibang uri ng loans nyo sa bangko na pinagtatrabahuhan ko. Let me remind you na ako ang nag-approve sa loan nyo sa bangko at next month pala ay ma-foreclose na ng bangko ang isang branch ng Spanyo sa Makati. Babe, It's okay, babe. We're family. Baka kasi ako na naman ang may kasalanan kapag bigla silang sisingilin ng bangko at walang pambayad. Sasabihin pang, hindi ko man lang sila ni-remind. Just like last month, di ba, Ate Becca? Na-post mo pa nga yun sa social media mo at kulang na lang, i-post mo pa ang larawan ko. Miguel, ang bibig ng asawa mo ha? Good luck sa paghahanap ng mauutangan, ate. Puno na kasi ang loan nyo sa bangko namin at hindi na ako mag-a-approve pa ng loan para sa inyo. Good luck na lang din sa paghahanap ng bagong receptionist. Sana naman, hindi na madelay ang sahod nila para hindi kayo abuli ng DOLE. Ma, heto pala, 3,000 pesos para hindi ka na pupunta sa bahay at humingi ng pambayad mo sa lending mo sa linggong ito. Nakasahod naman itong taga-bundok mong manugang kahit papano. Yung iba kasi dyan, hindi man lang maabutan si mama ng pambayad ng lending niya. Kung saan-saan patuloy nagpunta yung ginang na may edad na para maghanap ng pambayad, naturingan pa namang mayaman dahil businessman. Pagkasabi noon, nagmarcha na palabas ng bahay si Alexa. Wala na siyang pakialam kung anong iisipin ng pamilya ni Miguel sa kanya. Dama naman ng babae na hindi siya welcome sa bahay ni na Miguel simula pa man noon. Minsan ay gusto niyang pagsisihan kung bakit siya nagpakasal kay Miguel. Pero kapag naiisip niya kung gaano kabuting tao si Miguel, ay nakukonsensya naman siya. Ang bait ng asawa niya na hindi man lamang namana sa karakter ng ina at kapatid na si Becca. Ang sabi ng mga nakakakilala sa kanila,
Nagmana si Miguel sa namayapa nitong ama na may mabuting puso. Pagdating niya sa kotse, hindi na napigilan ni Alexa na isara ang pinto ng kotse nila ng pabalya. Kita niyang humabol sa kanya si Miguel mula sa glass window ng kanilang lumang itim na SUV. Babe, Kung pagsasabihan mo ako na nagkamali ako, wala akong pakialam, Miguel. Wala akong pakialam. Sobra na yung pamilya mo sa panliliit nila sa akin. babe, I'm sorry. I'm sorry kung nasasaktan ka ng pamilya ko. Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag na tayong dumalo sa anniversary nila. Masyado ka kasing mabait, Miguel. Kailan mo ba makikitang pamilya lang ang tingin nila sa atin kapag may kailangan sila? Sorry talaga. Alam mo naman kasi si ate, kapag hindi tayo dadalo, tiyak, imi-mention na naman tayo sa social media niya. Nakakahiya na eh. Ang dami pa naman niyang followers. Problema ba yun, Miguel? I-block mo para hindi mo makita ang post nila sa social media niya. Ang problema kasi sa'yo, Miguel, ang pagmahal ka masyado sa pamilya mo. Eh ikaw, mahal ka kaya nila, Miguel? Hindi na nakapagsalita si Miguel sa sinabi ni Alexa. Minsan ay naitanong na rin niya ang katanungang iyon sa kanyang sarili. Kung mahal kaya siya ng pamilya niya dahil mahalaga lang naman siya sa mga ito kapag may kailangan sila mula sa kanila ng asawa niya. Gaya noong last month nang kumuha sila ng loan sa bangko na personal na inatupag ni Alexa. Halos araw-araw sila kukulitin ni Becca sa bahay nila para lamang ma-approve ang loan nila sa bangko na pinagtatrabahuhan ni Alexa. Kung hindi si Alexa ang nagproseso ng loan, posibleng 7 araw pa yun bago ma-approve ng bangko. Babe, hayaan mo na. Tahan na. Kapag nakaluwag-luwag ako, ibibili kita ng diamond ring. Wala naman akong problema dun sa mamahaling relos na iniregalo mo sa kanila. Pamilya mo yun. Tsaka, sahod mo naman ang binili mo dun. Wala talaga akong pakialam sa alahas na yan. Kita mo naman siguro kung mukha ba akong naglalakad ng Christmas tree, ha, Miguel? Tanging itong pearl white earrings lang na kay tagal ko ng suot ang makikita mong alahas ko. At itong luma kong relos na nabili ko noon ng sale sa mall. Para kasing naiirita ka kanina habang nakatitig ka sa regalo ko kay Ate Becca. Kaya, ibibili din kita ng diamond ring. Ano namang gagawin ko sa diamond ring na yan? Nakakain ba yan? Ang ibibili mo dyan, i-advance mo na lang sa bayarin natin sa bahay nang mapadali ang monthly amortization natin. Mapapahamak pa tayo sa diamond na yan. Ito naman, para palagi ka namang galit. Promise, ibibili kita ng diamond ring. Sira. Aanhin ko naman yung diamond ring na yan para ipagmayabang ko din sa Facebook na bagong bili ng asawa ko. Baka mamaya, isipan ng mga tao na mayaman tayo. Di natulis tayo gaya nung last year na pinasok ng tulisan sina Ate Becca sa bahay dahil sa mga mamahaling alahas nila na lagi nilang pinupost sa FB. Oo nga no. Tapos, hindi man lang natuto si Ate Becca sa experience niya na yun. Ngayon, post pa rin ang post ng mga alahas niya. Pag nakita ulit yun ng mga tulisan, baka balikan na naman sila. Babe, sira ka rin ano? Huwag kang magsalita ng ganyan. Gabi pa naman ngayon. Mamaya niyan, baka may makarinig na mga masasamang tao at talagang papasukin ng tulisan sina ate. Ay, mas mahalaga pa rin yung safety nila. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Kasi kahit ilang beses kang nakakarinig ng masasamang salita kina mama at ate, mas pinipili mo pa rin manatili sa tabi ko at may mabuti kang puso na sa kabila ng masamang tingin sa'yo ng pamilya ko ay hindi ka nagpapatinag. Hindi mo ko iniwan. Hindi mas naging kaawa-awa ka. Mag-isa ka na sa buhay at walang pamilya. Halika nga rito, yayakapin na kita. Bago ka pa magdrama. Pinapaiyak mo naman ako eh. Tsaka babe, ikaw naman ang pinakasalan ko at makakasama ko sa bahay. Hindi naman sina Ate Becca at Mama Mila. Tama. Yung totoo, gutom na talaga ako, babe. Ano? Kain tayo sa labas? Tara, gusto ko ng crispy spicy chicken.
Sa chicken and beer house tayo. Sige. Ganito sila lagi ng asawa niyang si Miguel. Hindi sila kailanman nagkaroon ng tampuhan. Dinadaan nila sa usapan ng lahat, kaya kahit papano, binawi naman ni Miguel ang kasamaan ng ugali ng pamilya nito. Kaya hindi magagawang iwanan ni Alexa ang kanyang asawa nang dahil lamang sa masamang pag-uugali ng pamilya nito. Nagmistula pa siyang reyna sa pamamahay nila kung ituring ni Miguel. Mula sa paglilinis ng bahay, pagluluto at paglalaba ay ginagawa ni Miguel. Ayaw nitong gagawa pa siya ng gawaing bahay pagdating galing sa opisina. Si Miguel ay isang manager ng isang sikat na logistic company. Hindi naman ito napapagod sa trabaho at laging sinasabi ni Miguel na siya na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Kinabukasan ay maaga pa siyang inihatid ni Miguel sa bangko at tumuloy na rin ito sa pinagtatrabahuang logistic company. Hindi pa nakakapasok ng bangko si Alexa nang hinila siya ng kasama sa trabahong si Nikki. Teka, Nix. Saan mo ba ako dadalhin? Dito tayo, Ma'am Alexa. Tingnan mo naman, ang laki-laki ng pot money. Taya tayo. Loka-loka ka. Akala ko kung saan mo na ako dadalhin. Dito lang pala. Hay, hindi ako tumataya, girl. Pagsusugal pa rin yan. Mamaya niyan, maadik pa ako sa bisyo na yan. Grabe naman to. Ngayon lang naman to. Sige na, damayan mo na ako. Malay mo manalo ako. O di kaya ikaw. O di pa, instant millionaire tayo, Ma'am Alexa. Kita mo naman ang pot money, oh. Nasa 250 million pesos. Sige na. O sige na, sige na. Dinadamay mo pa ako sa kalokohan mo eh. Basta ha, ngayon lang to. Nanginginig pa ang kamay ni Alexa na kumuha ng ballpen sa bag niya. First time niyang tumaya sa loto. Hindi naman siya umaasang manalo. Basta na lang niya sinamahan itong makulit niyang kasamahan sa trabaho. Pero kahit papano ay kinakabahan talaga ang dalawa. 6 winning number combination ang isinulat niya. Sandali siyang nag-isip kung anong numero ba ang tatayaan niya. Napangiti na lamang si Alexa at maingat na isinulat sa papel ang birthdate ng ina niyang si Marta. Malapit na kasi ang birthday ng inay Marta niya, kaya yun na lamang ang tatayaan niya. Sorry, inay. Hindi talaga ako makakauwi ng Mindanao sa birthday mo. Walang pera itong anak mo eh. Tsaka ang mabait mo namang manugang, wala rin talagang pera. Dahil sa nagbigay pa ng mamahaling alahas sa bayaw niya kahapon. Laylay ang balikat ni Alexa na tinanggap ang lotto ticket, sabay maingat na inilagay sa loob ng shoulder bag. Natatawa na lang siya nang biniro siya ni Nikki na bigyan ng balato kapag nanalo siya. Samantala, nagulat na lamang si Alexa nang pag-uwi niya ay wala pa roon si Miguel. Nag-chat ito sa kanya na mag-o-overtime raw ito at sasamahan ng mga tauhan sa logistic company. Mabilis na nagbihis si Alexa at napatitig siya sa isang resibo na nakita niya sa ibabaw ng mesa ng kwarto nila ni Miguel. Inutang ni Miguel ang relos na naregalo niya kahapon kay Ate Becca? Miguel naman, bakit ka nangutang ng ganito kamahal na alahas? Naghanda naman sana ako ng panregalo kay Ate Becca eh. Hindi nga lang relos yun, pero ayos na rin sana yun. Napabuga ng malalim na hininga si Alexa habang nakatitig sa resibo. May nakalagay na down payment na 10,000 pesos at huhulugan ni Miguel ang alahas ng 1,799 kada buwan sa loob ng 15 buwan. Namumula sa inisang mukha ni Alexa ang sarap punitin ng resibo. Umaabot sa 36,985 ang babayaran ni Miguel kasali na ang down payment sa isang walang kwentang bagay. Maya-maya pa dumating si Miguel na halatang pagod sa trabaho. Babe, may problema ka ba? Babe, hindi mo sinabi sa akin na inutang mo pala yung mamahaling relos na niregalo mo kina Ate Becca kahapon. 15 months mo pa palang huhulugan yun? Hindi ko nasabi sa'yo. Kapag bibilhin ko kasi ng cash yun, wala na tayong makakain. Ubos na yung sahod ko kahapon sa pagbili ko ng regalo kay ate. Kaya
inutang ko na lang. Hindi nga tayo umutang ng gamit. Kahit napatay sindi na yung fridge natin. Kasi ayoko ng utang. Sana, yung savings na lang natin ang ibinahid mo sa alahas in cash. Kinausap mo sana ako, Miguel. Tungkol sa regalo na yan. Mas makatitipid ka sana kung yung savings natin ang ipinambayad mo dyan. Ang laki ng tubo kapag utang eh. I'm sorry. Ayoko naman kasing mapahiya tayo sa harap ng mga bisita ni ate. Alam mo babe, kahit naman may ibigay ka sa kanila, may masasabi pa rin silang masama tungkol sa akin. Kasi naman, hindi naman ako ang gusto nila para sa'yo, kundi yung mayaman mong kababata na si Trisha. Kung yun na lang sana ang pinakasalan mo, nang naging masaya sila sa buhay nila. Hindi na nakatiis si Alexa at napaluha. Unang beses na gumawa ng desisyon si Miguel na hindi nagpaalam sa kanya. Unang beses din itong nangutang ng mamahaling bagay para lamang ipanregalo sa walang utang na loob na kapatid nito na gamunggo ang liit ng tingin sa kanya bilang babae. Napapailing naman si Miguel na niyakap ang asawa. Dahan-dahan niya itong iniharap sa kanya at pinahid ang luhang naglalandas sa mga mata nito. Babe, sorry talaga. Hindi na to mauulit. Pasensya na kung hindi ako nagpaalam. Alam ko kasing hindi ka papayag sa gusto ko. Kaya nilihim ko na lang sa'yo. Ayokong bawasan ang savings natin para lang sa pangregalo ko sa kanila. Ewan ko sa'yo babe. Ako kasi yung taong hindi mahilig sa regalo. Tsaka, ang regalo, binibigay yan ng buong puso. Hindi dapat na may halaga. Yung tunay na halaga ng regalo, nasusukat sa puso ng nagbibigay. Nakapagbigay ka nga ng regalo, mabigat naman sa puso mo kasi may utang kang iisipin. Sorry na, hindi na mauulit. Na-pressure kasi ako sa chat ni Ate Becca. Babe, ayokong pag-isipan kanila ng masama. Ipinakita ni Miguel kay Alexa ang chat ni Becca na kapatid niya. Nagdemand nito yung Prada na male gold watch ang iririgalo sa anniversary nila. Kung hindi raw makakapagbigay si Miguel, ay kalimutan ng may kapatid pa siya at ina. Nadagdag pa ni Becca na baka raw kasi ang lahat ng pera ni Miguel ay ibinubulsa ni Alexa, kung kaya kahit pangregalo sa kanya ay hindi na nakapagbibigay si Miguel. At ang huling chat na naroon naman ay isinumbat ni Becca kay Miguel na siyang nagpaaral dito noong college, na isinakripisyo niyang pag-aaral para magtrabaho para lamang makapagtapos si Miguel. Simula ngayon babe magsasabi ka sa akin sa lahat. Lalo na kapag ganitong binablock me ka na naman ni Ate Becca. Kahit wala akong pera, at least may utak naman ako. Hindi ko ipagdadamot yung savings natin para hindi ka mangutang. Pero sana, huli na to babe. Makinig ka sa akin. May sarili tayong buhay bilang mag-asawa at may sarili tayong pangangailangan. Hayaan mo na sila sa mga luho nila. Okay? Tumango-tango si Miguel sa sinabi ni Alexa at hinilang isang kamay nito sa sala. Bumili kasi siya ng isang box ng fried crispy chicken na paborito nila. Nang gabing yun ay nagkaayos ulit ang mag-asawa at sabay na pinagsaluhan ang dalang pagkain ni Miguel. Hanggang sa nakatulog na si Miguel sa tabi ni Alexa habang pabaling-baling siya sa higaan. Hanggang sa nag-pop up sa telepono niya ang notification ng PAGCOR. Matapos kasi siyang tumaya. Maya't maya na siyang napapatingin sa website ng PAGCOR. Lumabas doon ang winning number combination na tinayaan niya. Nanalo ako? Nanalo ako sa loto? Teka, totoo ba to? Muli ay kinusot-kusot ni Alexa ang kanyang mga mata. Tama siya. Siya ang nanalo ng 250 million peso jackpot money. Napabangon si Alexa at nagtungo sa sala para uminom ng tubig sa kusina. Parang hindi siya makapaniwalang nanalo talaga siya sa isang tayaan sa loto at hindi lang basta iilang libo, kung hindi 250 million pesos. Naging instant milyonarya siya sa isang iglap. Naghahalong nadarama ni Alexa. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso
na paulit-ulit na tinitingnan ng winning number combination na nasa screen ng kanyang cellphone. Napakaraming tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Mga katanungang kung ano ang gagawin niya sa malaking perang dumating sa buhay nila ni Miguel. Kung sasabihin ko kay Miguel, sure nang malalaman ni Ate Becca. At kapag nalaman ni Ate Becca, malalaman din ni Kuya Andrew. At kapag nalaman ni Kuya Andrew, yung mga palpak niyang negosyo ay isasalba niya. Hihiram siya ng pera sa amin, pambayad ng utang niya. Na 5 million sa bangko pinagtatrabuhan ko. Siguradong sigurado yun. Konti lang naman yung 5 million sa 250 million na panalo ko. Pero kukunan pa yun ng tax ng gobyerno. Malaki na ang aabutin ng perang yun kapag ininvest ko ng tama. At hindi na yun mababalik pa sa amin ni Kuya Andrew. Siguradong sigurado yun. Yung maliit nga na perang hiniram nila, hindi nga na ibabalik eh. Kinabukasan, nahulog sa malalim na pag-iisip si Alexa habang kinakausap ang sarili. Nagtimpla siya ng isang basong kape. Nalilito siya kung sasabihin kay Miguel o sa kanya lamang kapag nailagay niya na sa tamang perang panalo niya sa loto. Kilala niya ang uri ng pamilya ni Miguel na ang tingin sa kanya ay isang dumi sa kanilang talampakan. At kung tatanggi naman ako magpahiram ng pera, mag-iiyak si Mama Mila. Isusumbat niya sa akin yung mga nagastos ni Miguel nung nagkasakit ang itay ko sa probinsya. Hanggang sa acting itong inaatake sa puso at dadalhin sa ospital. Ako na naman ang lalabas na masama. Ako na naman ang mali. Ako na naman ang madamot. Ang may masamang ugali. At ipagkakalat yun ni Ate Becca sa social media. Kagaya ng nakasanayan niya na. Plus, ako ang magbabayad sa hospital bill na resulta ng acting ni Mama. Isang planong nabuo ni Alexa. Isang plano ang nabuo ni Alexa. Sa pagkakataong ito, iisipin niya muna ang sarili niya, ang buong pamilya nila ni Miguel, na hindi naman masama na kung minsan ay uunahin nila ang kanilang mga sarili bago ang ibang mga tao na wala namang ambag sa buhay nilang mag-asawa. Kung hindi, ang maliitin sila dahil empleyado lamang sila at hindi businessman na kagaya ng asawa ni Becca na si Andrew. Kinabukasan, sinimula ni Alexa ang kanyang plano. Matapos makuha sa opisina ng PAGCOR ang malaking panalo niya sa loto, ay idineposito ito ng babae sa kanyang bagong bukas na account at dito na siya nag-file ng leave para isagawa ang plano. Hinati-hati niya ang kanyang pera sa pag-invest sa malalaking food chain at isang malaking 5-star hotel sa lungsod ng Makati. Natapos ang buong araw na yun, napagod si Alexa sa buong araw ng pag-iikot sa mga mall para maghanap ng mga posibleng target niyang naghahanap ng mga posibleng target na pwedeng paglagakan ng malaking investment. Babe, anong nangyari? You look so tired. Galing ako sa bangko, wala ka ron. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Bakit? Ano bang sasabihin mo? Ikaw talaga. Kailan ba ako hindi nakinig sa'yo? Anong problema? You look pale, babe. Maupo ka muna. Pinagpapawisan ng malagkit si Alexa. Papaano nga ba siya magsisinungaling sa kanyang asawa? Ang hirap palang magsinungaling sa harapan nito. Kung kanina'y ilang beses niyang na-memorize ang linyang sasabihin niya kay Miguel. Ngunit ngayong nasa harapan niya na ang asawa, ay ang hirap pala. Nagmistulo siyang iginisa sa sarili niyang mantika. Naramdaman niyang ginagap ni Miguel ang isang kamay niya. Babe, ano yun? Babe, nawalan ako ng trabaho. Natanggal ako sa bangko eh. Nagkaroon kasi ng inflation kaya nagtatanggal ng trabahador pansamantala. Pero kapag nakabangon na uli ang bangko, ibabalik din nila ako. Dalawa kasi kaming supervisor, kaya ako ang tinanggal kasi ako ang junior. Sandaling hindi nakapagsalita si Miguel. Nakatitig lamang kay Alexa habang si Alexa ay tuluyang tumulo ang luha sa kanyang kasinungalingan. Kay hirap palang magsinungaling sa taong mahal mo. Ikaw talaga.
Akala ko kung ano ng problema mo. Yun lang pala eh. Halika nga dito. Yayakapin na lang kita para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ka ba mag-aalalang wala akong trabaho, babe? Bakit naman ako mag-aalala? Kaya pa naman kitang buhayin. Wala ka bang tiwala dito sa asawa mong manager sa S&L Logistic Company? Saka ka na mag-alala kapag natanggal na ako sa trabaho. Pero marami tayong bayarin, babe. May bahay, ilaw, tubig, internet, at may monthly ka pang binabayarang alas ni Ate Becca. Ano na lang kakainin natin? Pwede naman tayong magtipid. Less muna tayong kumain sa labas. Mag-grocery tayo ng maraming manok. Ako na muna magluluto ng paborito nating spicy crispy chicken para makatipid tayo. Tsaka, gulay-gulay muna tayo. Yun lang, magtiis ka lang sa lutong bahay. Hindi ako masarap magluto, babe. Okay lang talaga na wala akong trabaho, babe. Babe, kaya naman kitang buhayin. Hindi ka pa naman magugutom kahit wala kang trabaho. Makakakain pa naman tayo. Promise ko yan sa'yo, hindi ka pa naman papayat sa lagay natin. Mas lalong napaiyak si Alexa sa sinabi sa kanya ni Miguel. Hindi niya akalaing okay lang naman pala kay Miguel ang sinabi niyang nawalan siya ng trabaho. Hindi ito nagreklamo na kagaya ng inaasahan niya. Sa dami ba naman nilang bayarin? Sadyang hindi siya nagkamaling inasawa si Miguel. Si Miguel lang naman ang nagkamaling napunta siya sa isang pamilya na kagaya ng kanyang ina at ng kapatid na si Becca. Kung pwede lang sanang mamili ng pamilya sa mundo, ang kaso ay hindi. Kung anong ibinigay sa iyo ng Diyos, yun ang magiging pamilya mo habang buhay. Naging okay naman ang lahat sa kanila ni Miguel sa mga sumunod na araw. Habang walang trabaho si Alexa, palihim siyang umaalis ng bahay para i-monitor ang takbo ng kanyang mga investment. At sa awa ng Diyos ay hindi siya nagkamali. Lumaki ng gustong pera niya sa iilang araw pa lamang. Hanggang sa nakarating sa pamilya ni Miguel ang nangyaring nawalan siya ng trabaho. Mano po, ma? Naparito po kayo sa bahay. Aba, anong klase kang asawa, Alexa? Wala ka na raw trabaho. Balita ko, ilang araw ka na nakahilata dito sa bahay niyo habang ang anak ko ay nagbabanat ng buto. Habang ikaw ay nagpapasarap sa buhay? Ma, pansamantala lang naman po ito, ma. Naghahanap din po ako ng bagong trabaho. Tsaka, sabi naman po ni Miguel na okay lang kahit wala akong trabaho. Okay lang sa kanya? Sa tingin mo, okay lang sa amin na wala kang trabaho at palamunin ka lang ni Miguel? Anong tingin mo sa kapatid ko? Alila mo? Ate, naghahanap naman ako ng ibang mapapasukan na trabaho. Hindi naman sa wala akong ginagawa. May bakante nga kasi sa spa ng Ate Becca mo at Kuya Andrew mo. Pwede ka naman doon kaysa wala kang trabaho. Aasa ka lang kay Miguel? Hindi mo ba nakikita kung anong buhay ang meron sa Miguel ko? Maawa ka naman sa anak ko, Alexa. Pinapahirapan mo ang asawa mo. Kaya ayaw kita para kay Miguel eh. Ma, asawa na ako ni Miguel. Kailan mo ba matatanggap yan? Ako ang pinili ni Miguel na makasama habang buhay. At sa tingin mo ba, masaya kami sa nakikitang pinapahirapan mo ang kapatid ko? Mahal na mahal ko si Miguel bilang kapatid, Alexa. Kaya namin hinahayaan siyang pakasalan ka dahil mahal ka niya. Pero hindi ibig sabihin nun, nahahayaan ka na lang naming sirain si Miguel. Bakit hindi ka nalang umuwi sa Mindanao ngayon? Bibigyan kita ng pamasahe. At bakit naman ako uuwi ng Mindanao? Doon ka muna sa bukid nyo habang wala kang trabaho. Hindi yung buong araw ka lang na nakatunganga rito sa bahay nyo. Hindi sana nahihirapan si Miguel sa buhay kung si Tricia ang inasawa niya at hindi ang kagaya mong taga-bundok. Matalino ka nga. Wala ka namang diskarte sa buhay. Idagdag pang walang alam sa negosyo, kundi ang umasa sa pagtatrabaho. Paano kayo asenso ni Miguel? Kaya tama na yung katangahan, Alexa. Tama si Becca. Umuwi ka sa Mindanao. At sa tingin niyo naman, ma, hindi susunod sa akin si Miguel kapag nalaman niyang uuwi ako ng Mindanao? Hindi niyo kami pwedeng paghiwalayin ng asawa ko
At pwede ba? Habang hindi pa nauubos ang pagtitimpi ko sa inyo, lumayas na kayo sa pamamahay namin ni Miguel. Kung makapagsalita kayo parang ang yayaman nyo. Nakalimutan mo yata Ate Becca na kung hindi dahil sa akin ay hindi ma-approve ang loan mo sa bangko na pinagtatrabahuhan ko. I pulled a few strings and used my connections to the higher ups para lang sa loan nyo ni Kuya Andrew. Hindi na nakatiis pa si Alexa na sumbatan ng bayawa sa lahat-lahat. Ang sakit kasing magsalita ng mga ito na para bang isa siyang salot sa buhay nila. Tapos na siyang magtimpi sa pag-uugali ng pamilya ng kanyang asawa. Nakalimutan mo rin yata Ate Becca na may hiniram ka pa sa akin 20,000 pesos nung bonus ko last December. Kung nilaga ko sa investment ang pera na yon, malamang tumubo ng malaki kaysa ipautang sa walang utang na loob na hindi marunong magbayad ng utang na gaya mo. At tigil-tigilan niyo ako sa pambablackmail niyo porket wala akong trabaho ngayon. Ang kapal na mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan? Nakalimutan mo na bang napakalaki ng ginastos ni Miguel nung nagkasakit ang ama mo sa probinsya? Ano naman sa'yo kung malaki ang ginastos ni Miguel sa pagkakasakit ng tatay ko? Asawa ko si Miguel at ang perang ginastos niya ay mula sa savings naming dalawa. Mag-asawa kami ni Miguel. Kilabas kayo sa usaping panggagastos sa savings namin. Oh, pera nyo nga yun. Pero may ambag ang anak ko doon. Pera nyong dalawa na naubos sa pagkakasakit ng ama mo. Huwag kang mag-alala ma, kasi kapag ikaw na yung magkakasakit at makaratay sa ospital, ay hindi ko rin ipagdadamot kay Miguel yung savings namin para ipanggasos sa kamatayan mo, kahit ubusin mo pa. Halos atakihin sa high blood pressure ang mag-inang Mila at Becca na lumabas sa bahay. Hindi nila nagawang tiisin ang talim ng dila ni Alexa at mas lalong wala silang nagawa para alisin si Alexa sa buhay ni Miguel. Inakala nilang kapag susumbatan nila ito sa pagiging palamunin nito kay Miguel, ay uuwi ito sa Mindanao at iiwanan si Miguel. Ang kaso, hindi aakalain ng mag-ina na lalabanan sila ni Alexa sa unang pagkakataon. Kaya nagpupuyos ang damdamin ni Becca na pinuntahan ng kapatid na si Miguel sa logistic company nito para magsumbong sa ginawa ni Alexa sa kanila. Miguel, sobra na yung asawa mo. Pinuntahan namin siya sa bahay niyo pero pinagsalitaan niya kami ng masama. Kinukwentahan niya ang Ate Becca mo sa perang nahiram niya sa inyong mag-asawa. Ma, kilala ko si Alexa. Hindi siguro kayo aabot sa ganong sumbatan kung hindi niyo siya pinagsalitaan ng masama. Miguel, sinabi ko lang naman sa kanya na mas mabuting umuwi na siya sa Mindanao habang wala pa siyang nahanap na trabaho para hindi ka mahihirapan. Anong masama doon? Nagbigay lang naman ako ng suwestyon para sa inyo. Ate naman, bakit ko naman pauuwiin ng Mindanao ang asawa ko? Asawa ko si Alexa. Responsibilidad ko siya. Kaya ko naman siyang buhayin eh. Bakit kasi kayo nakikialam sa mga bagay na ito? At ano Miguel? Aasa sa'yo para palamunin mo? Ikaw ang mahihirapan? Miguel naman, ayaw nga namin sa babaeng yan. Kailan ka ba magigising na hindi kayo bagay na dalawa? Pabigat lamang siya sa buhay mo. Kung hindi ka nag-asawa kay Alexa, malamang mayaman ka na ngayon. Nasa ibang bansa ka na. Gaya ng plano natin noon na ibang bansa ka. Dahil malaki ang sahod doon. Kung hindi mo lang din naman aasawahin si Trisha. Pero anong nangyari sa'yo? Nakalimutan mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Nang dahil lang sa asawa mong yan, anak. Nakalimutan mo ang pangarap mo para lang sa babaeng yan. Tingnan mo ngayon kung anong buhay meron ka. Hindi ko pangarap ang mag-abroad, ate. Hindi ko rin pinangarap ang yumaman. Ang mabuhay at nakakakain ng sapat sa isang araw kasama si Alexa. Yan ang pangarap ko. Masaya na kami sa buhay namin. At buhay namin to mag-asawa. Kaya kayo na pagsasabihan ng masama ng asawa ko eh. Kasi kayo, ang unang nagbitaw ng masasamang salita. At kakampihan mo na ngayon yung asawa mo kaysa sa akin na ina mo? Ha, Miguel? Ako ang nagsilang at nagpakahirap na palakihin ka. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa babaeng kailan mo lang nakilala? Hindi ko naman kinakalimutan na ikaw ang ina ko, ma. Kailan ba kita pinabayaan? Tiniis namin ni Alexa
ang pangmamaliit nyo sa personalidad namin. Dahil ina kita. Pamilya ko kayo ni Ate Becca. Huwag nyo namang hintayin, Ma, na masira ang relasyon natin. Dahil lang sa bias ang pagtingin nyo sa buhay. Ma, nirerespeto kita. Kayo ni Ate, respetuhin nyo naman ako at ang asawa ko. Walang nagawang mag-inang Mila at Becca para lamang paalisin si Alexa sa buhay ni Miguel. Nanggigigil ang mag-ina na umuwi sa malaking bahay. Pagdating nila sa bahay, naabutan ni Becca ang asawa na umiinom ng alak sa beranda. Hindi maipinta ang mukha ni Andrew na halatang wala sa mood at may problema. Mabilis na nilapitan ni Becca habang si Aling Mila naman ay nagtungo na sa kusina para maghanda ng kanilang hapunan. Kahit na malaki kasi ang bahay ng kanyang anak na si Becca, ay hindi ito nag-abalang kumuha ng katulong. Kaya naman nilang dalawa ang gawain sa bahay. Nagngingit-ngit ang kalooban ng ginang na si Mila kapag naaalala kung paano silang napahiyang dalawa ni Becca sa mga sinabi ni Alexa sa kanila. Umiinom ka, Andrew? Anong problema mo? Naniningil yung distributor ng sauna steam generator natin. At kailangan akong makabayad within this week. Wala akong pera. Hindi na nagpapahiram pa ang mga magulang ni Tricia sa atin. Kumusta ang lakad nyo? Nakumbinsin nyo ba si Alexa na umuwi sa Mindanao nang mapaglapit na natin si Miguel at Tricia? Hindi. Matigas talaga ang mukha ni Alexa. Si Miguel naman, hindi ko maintindihan kung anong pinakain sa kanya ng babaeng yan. Kung bakit hindi niya ito magawang ipagpalit kay Tricia. Kita naman sana yung mahal na mahal niya si Tricia. Kung pera lang ang pag-uusapan at wala sa kalingkingan niya si Alexa. Kung ganda naman, di hamak na mas maganda naman si Tricia kaysa sa asawa niya. Kahit kailan talaga walang utak yung kapatid mo eh. Hindi ba niya nakikita ang malaki ang pagkagusto ni Tricia sa kanya? Becca, kapag naging sila ni Andrew at Tricia, maisasalba natin itong mga utang natin sa spa. Solve ang lahat ng problema natin. Kaya nga ginagawa kong lahat para siraan si Alexa. O hindi pa nga, kita mo naman siguro, walang nangyayari, Andrew. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera para pambayad ng distributor natin. Kapag hindi ako makakabayad within this week, kukunin na nilang sauna steam generator natin. Isa pa naman ang sauna sa malakas kumita sa spa. Magpapatulong na lang ako kay Mama. Ano namang maitutulong sa atin ng matandang yan? Yung lending niya? Magkano lang naman ang nare-release nun? Kukumbinsihin ko si Mama na ibenta ng lumang SUV ni Andrew. Pwede na yun pambayad sa sauna steam generator natin, di ba? Tama. Pwedeng-pwede na. Brilliant idea ang naisip mo, sweetheart. At para hindi makatanggi si Andrew, si Mama ang kakausapin natin. Alam mo naman yung kapatid mo. Isang iyak lang ni Mama, solve agad. Pero dapat si Miguel lang ang naroon. At wala si Alexa. Kundi mapupurnada ang mga plano natin. Ipapalabas na lang natin Thanksgiving dinner yun. Para sa malaking kinita natin this month, diba, sweetheart? Perfect. Para hindi makatanggi si Miguel sa invitation natin. Huwag mo nang isama yung visit na Alexa. Palamunin pa natin yun. Ano kaya kung imbitahan din natin si Tricia para ireto kay Miguel? Tingnan natin kung hindi man lang makakadama ng pagkagusto si Miguel kay Tricia kung walang Alexa yun sa tabi niya. Tama. Kasi kung si Tricia sana ang napangasawa ni Miguel, hindi tayo mamumroblema kung saan maghahanap ng perang mahihiraman. Napakabobo din kasi ni Miguel eh. Hindi ko talaga alam kung anong mayroon dyan sa asawa niyang taga-bukid. Nagkatawanan pa ang mag-asawa sa naisip nila. Naiinis na lang talaga si Becca sa tuwing naiisip niyang kinakampihan ni Miguel ang asawa nito kesa sa kanila ng ina niyang si Mila. Para sa kanila, isang pabigat si Alexa sa buhay ng kanilang kapatid. Kaya nagpapasalamat na lang din si Becca na hindi pa nagkakaroon ng anak ang dalawa. May mas chance pa silang paghiwalayin sina Miguel at Alexa. Samantala, si Alexa ay dumalo sa isang shareholders meeting sa 5-star restaurant na pinaglalagakan niya ng investment. Hindi niya akalaing siya ang may pinakamalaking share sa hotel sa nakalipas na 2 buwan simula noong nanalo siya sa loto.
Congratulations, Miss Alexa! Ikaw na ang bagong CEO ng hotel na ito. Hawak mo na kasi ang pinakamalaking shares ng hotel. Thank you, Mr. Licauco. This is my honor. Pagsisikapan kong mapamahalaan ng maayos ang hotel natin. Asahan yung sa pamamahala ko, mas mapapabuti pa itong Highland View Hotel dito sa Makati. At bala ko mag-expand pa by the end of this year. Magbubukas tayo ng isa pang hotel sa isa sa mga masaganang bayan sa Mindanao. I like that suggestion, Iha. Sa Davao ang gusto ko. O di kaya naman ay sa Cagayan de Oro. Pero mas bet ko ang Davao City. Pag-iisipan natin ito ng husto. We need to consider some aspects bago tayo magbukas ng branch sa Davao City. Gaya na lang sa market positioning o location. Kailangan din natin planuhin at pag-aralan ang strategic areas, lalo na ang cultural immersion ng mga tao sa lugar na yan. Madali lang naman ang cost dahil nakaplano na yan. Kailangan din natin i-consider ang potential risk sa pagtatayo natin ng branch sa Davao City as planned. Yung competition sa market, seasonality at sustainability ang kailangan nating planuhin sa ngayon. I agree. With your plan, Miss Alexa, hindi tala ako nagkakamaling i-rekomenda kang maging CEO. You're really great. She deserves it. Siya ang may pinakamalaking shares na pagmamay-ari sa hotel na ito. Kung hindi dahil sa perang ini-invest niya sa atin noong mga nakaraang buwan, malamang ay malulugi na tayo. Utang namin sa iyong buhay ng hotel, Miss Alexa. Actually, ang saya ko sa ngayon. Hindi ko akalain yung leave ko sa bangko mo, Mrs. Tan, ay mas haba pa. CEO ka na ngayon ng hotel natin. Mas kailangan kang mag-focus dito kaysa sa bangko ko. Naroon naman ang senior supervisor mo. Kaya lang, kinukulit na ako kung kailan ka raw babalik. Nagkatawanan na lamang sila ng dating boss ni Alexa na si Mrs. Emily Tan. Humingi kasi siya ng payo kay Mrs. Tan noon kung anong gagawin niya sa malaking pera na napanalunan niya sa loto. Ito rin ang nagsuggest na mag-invest siya sa hotel. Pero ipinaliwanag sa kanya ni Mrs. Tan ang sitwasyon ng hotel. May risk din naman, kaso mas pinili ni Alexa na magtiwala sa dating amo at nagsisikap din siya sa pagtulong sa hotel para lamang makabawi ito. At ang lahat ng ginagawa niya ay naging lihim sa kanyang asawang si Miguel. Hindi pa itong tamang panahon para sabihin dito ang tungkol sa magandang nangyari sa buhay nila. Kinagabihan, napansin ni Alexa ang pagiging tahimik ni Miguel kaya tinatanong niya ito. Babe, mukhang may malalim kaya yatang iniisip eh. Anong problema? Si mama kasi. Kinausap niya ako kanina sa kumpanya. Hindi ko maintindihan si mama kung bakit niya ginagawa sa akin to. Minsan tinatanong ko na lang sa sarili ko kung anak niya kaya ako. Bakit? Ano na naman ang ginawa ni mama? Invited daw ako para sa Thanksgiving dinner celebration nila ni Ate Becca. Ngayong Friday night sa Highland View Hotel. Babe, malaki daw ang kinita ng spa nila kaya magpapadinner daw sa hotel. Pero wag ko raw sabihin sa'yo. Feeling ko tuloy parang scam na naman ito. Pakiramdam ko, parang may kailangan na naman sila. At alam nilang kapag isasama mo ako, ay tatanggihan ko sila. Hindi ako kasama sa invited sa dinner celebration nila. You got it, babe. Pakiramdam ko tuloy, may naghihintay sa aking patibong pagdating ko doon. Babe, paano kung isang araw, malalaman mong may tinatago pala akong sekreto sa'yo? Hindi ka ba magagalit? Depende sa sekreto at dahilan mo kung bakit sinasekreto mo sa akin. Pero kung ang sekreto mong sasabihin sa akin ay may lalaki ka, syempre, magagalit ako. Sa gwapo kong to, magagawa mo pang kumabit? Hindi na napigilan ni Alexa ang matawa ng malakas sa sinabi ni Miguel. Hinampas niya sa balikat ang asawa at napapailing. Hindi niya magagawa ang bagay na yun. Mahal niya si Miguel. Pero bigla siyang sumeryoso at hinarap si Miguel. Siguro, ngayong darating na celebration dinner ang siyang tamang oras para malaman nila ang tungkol sa sekreto niyang itinatago sa loob ng iilang buwan. Sa iilang buwan ay malaki nang naipundar ni Alexa.
Nabayaran niya na ng buo ang bahay nila ni Miguel sa Pag-ibig. Nakabili na rin siya ng bagong kotse. Meron na siyang mga investment sa mga leading company sa bansa. Nakaupo na lamang siya sa loob ng kanilang bahay. Pero ang pera niya ang siyang gumagalaw sa market. At sa loob ng iilang buwan ay napakayaman na ni Alexa. Babe, paano kung isang araw, malaman mong napakayaman pala ng asawa mo? Babe, wala ka namang lagnat? Okay ka lang ba? What if malalaman mong napakayaman ko pala at hindi ko sinabi agad sa'yo? Kung malaman ko isang araw na mayaman ka, ay mas mabuti nang itago mo habang buhay ang pagiging mayaman mo. Kasi kapag nalaman niya ni Mama, ni Ate Becca at ni Kuya na mayaman ka, limas yang kayamanan mo, babe. Walang matitira. Promise. So hindi ka magagalit? Hindi nga. Kung gagawin mo mang itago sa akin ang lahat, ay alam mong may dahilan ka. Isang mahalagang dahilan. Kaya, bakit naman ako magagalit? At kung magkataong mayaman ka, hindi na ako magtatrabaho sa logistic company. Mag-a-apply na ako bilang bodyguard mo para kasama kita lagi sa tabi ko. Tsaka, hindi ka mayaman. Kaya tumigil ka dyan. Sinundan ng malakas na tawanan ng mag-asawa ang kalokohan nila. Pero isang plano ang inihanda ni Alexa para sa pamilya ng asawa niya. Isang plano kung papaanong turuan ng leksyon ang mag-asawang Andrew at Becca, pati na rin ang bias na ina nilang si Mama Mila. Mabilis na lumipas ang araw at dumating ang pinakahihintay na araw ni Alexa. Ang araw kung saan tuturuan niya ng leksyon ang pamilya ng asawang si Miguel. Nais niyang alamin kung ano na naman ang binabalak ng mga ito. Alam niyang may dahilan kung bakit sila hindi invited sa dinner na yon. Kaya sumunod siya sa asawa niya sa hotel. Mula sa kinaroroonan ni Alexa, kitang-kita niyang pamilya ng asawa niyang si Miguel. Naroon pala ang mayamang si Trisha na sa malamang ay irereto na naman sa asawa niya. Saktong maririnig niyang usapan ng mga ito sa kinaroroonan niyang table. Mabutit narito ka na, Miguel. Akala ko hindi ka pinayagan ni Alexa. O siya, maupo ka na sa tabi ni Trisha. Pumaldo naman kasi ang Kuya Andrew mo sa spa. Isang malaking investor ang naglagak ng malaking investment sa Espanya. Kaya nagpatawag ng celebration dinner ang ate mo. Nagtatampo yan sa asawa mo kaya hindi na namin na-invite si Alexa. Hindi ko talaga maintindihan kung ano nagustuhan mo sa Alexa niyan. Trisha is 10 times better than her. Kung sa ganda ang pag-uusapan, lalo na kung sayaman naman ang titingnan. Becca, nakakahiya naman. Trisha, masyado kang humble. Sa totoo lang. Hindi ka gaya ni Alexa na mayabang. Nakalimutan niyo yata ang asawa ko si Alexa. Hindi porket wala siya rito, pwede na siyang siraan sa harap ko. Kung may nakakakilala man kay Alexa, ako yun. At kilala ko ang asawa ko. Kailan ba siya nagyabang? Ha? Miguel, maupo ka! Nasabi lang yan ni Becca dahil sa ginawa ng asawa mo sa amin nung pumunta kami sa bahay niyo. Sinagot-sagot niya kami ng ate mo. Alangan namang hindi sasagot sa inyo yung tao. Matapos niyong pagsalitaan ng masama at pauwiin sa Mindanao. Tama na yan. Kumain na lang tayo. Nandito tayo para sa celebration dinner. Hindi para magtalo. Siniko ni Andrew ang bisig ni Becca. Baka kasi mag-walk out na si Miguel kapag magsasalita pa ito ng masama patungkol kay Alexa. Hindi pa nasabi ng mamamilya nila ang tungkol sa kailangan nila. Miguel, gusto mo pa ng bagong sasakyan? Bala kasi ng Kuya Andrew mo na bilhan ka ng bago. Lumang-luma na kasi ang SUV mo, hindi ba ma? Kung suswertehin ka nga naman, Miguel, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng malaking discount sa car company namin. Masayang hinawakan ni Trisha ang kamay ni Miguel. Nakaagad naman itong pinalis. Kitang-kita ni Miguel ang asawang si Alexa mula sa kabilang mesa na nakasanda lang sa upuan at halatang nakikinig lang sa pinag-uusapan nila. Kahit wala si Alexa, ay hindi niya rin talaga bibigyan ng pagkakataon si Trisha para masirang relasyon niya sa asawa. Okay lang ako sa lumang SUV. Luma lang yan, pero matibay ang makina niyan. Wala pa siyang sira.
Anak, alam kong mahalaga sa'yo ang sasakyan mong yan. Pero matagal na kasi yan. Mas mabuti sigurong ibenta mo na lang yung SUV mo at ibibili ka ng kuya mo ng bago. Ma, hindi ko ibebenta ang SUV ko. Kahit nabibili ako ng bago, ay hindi ko pa rin ibebenta yan. May sentimental value yan sa akin. Yung sasakyan na yan. Iniwan sa akin yan ni Papa. Tapos ibebenta nyo dahil bibilhin nyo ako ng bago? Bakit? Bakit kailangan nyo pang ibenta ang SUV ko kung bibilhin nyo ako ng bago? Kasi kailangan nila ng pambayad sa mga inutang nila, Miguel. At wala silang pera pambayad. Namilog ang mga mata ni Becca nang makita si Alexa sa harapan nila. Hindi nila ito inimbita, kaya papaanong narito ito sa Highland View Hotel. Anong ginagawa mo rito ha? Hindi ka invited sa family dinner namin. Patay gutom. At hindi totoong sinasabi mong gagawin naming pambayad utang ang SUV ni Miguel. Ibibili nga namin ng sasakyan, di ba? Ibibili? O iutang? At ikaw naman, Trisha. Mayaman ka nga pero wala kang utak. Hindi mo ba nakikitang ginagamit ka lang ni Becca at Andrew para utangan? Ginagamit nila ang pagkagusto mo sa asawa ko para makautang na malaking halaga sa'yo. Hindi ba ba halata? Gamitin mo naman yung utak mo. At kahit papautangin mo pa ng ilang beses sina Andrew at Ate Becca, harapin mo na ang reality na hindi ka pa rin mamahalin ni Miguel. Dahil ako lang ang mahal ni Miguel at wala nang iba. Kaya gumising ka sa kaibangan mo at tigilan mo na ang pagpapagamit sa mga yan. How dare you para sabihin yan kay Trisha? You are nothing but a modest slut na pinulot ng anak ko. Amoy lupa! At least, nagbabayad ng utang. Hindi kagaya nyo na kung umasta ay mga milyonarya, ngunit balot na balot sa utang. Left and right ang utang at nangungutang para ipambayad sa utang. At kung wala nang ipambabayad sa utang, ay ang asawa ko ang lalapitan. Kami ng asawa ko. Pero, kapag wala kayong mahihita, ay minamaliit nyo kami. Lalo na ako. Itong amoy lupang ito ang tagabayad ng lending mo every week, Mama. Nakalimutan mo na ba? Tila nabilaukan si Mila sa sinabi ni Alexa sa kanya. Kasi, totoo naman talaga iyon na itong nagbabayad ng utang niya sa mga lending nito. Minsan pa nga ay binibigyan pa siya ng pang-allowance ni Alexa. Hindi niya natuloy ito masagot-sagot. Asawa ka ni Miguel, kaya natural lang, natulungan mo si Mama. Asawa ako ni Miguel? At alam mo pala yun? Pero nirereto mo ang kapatid mo sa mayaman para lang magkapera ka? Now tell me, kung nasa tamang pag-iisip ka pa ba, Ate Becca? Mukha kasing siraulo ka na eh. At itong amoy lupang ito nakaharap mo, ipapaalala ko lang sa'yo na may utang ka pa sa akin na hindi mo binabayaran. Gusto mo bang ilabas ko ang mga listahan ko? Tapos, you're claiming yourself na mayaman? Hindi ka ba nahihiya? Alexa, Becca, tama na yan. Nandito tayo para pag-usapan ang tungkol sa pamilya natin. Maupo kayo. Tigilan nyo niyang walang kwentang pagtatalo na yan. Nakakahiya na. Mabilis na naupo si Alexa sa tabi ni Miguel na kanina pa hindi kumikibo at hinahayaan siyang maglabas ng sama ng loob sa pamilya nito. Naramdaman niya na lamang na ginagap ni Miguel ang isang kamay niya at dinala ito sa ibabaw ng mesa. Pasensya na ma, ate, kuya. Hindi ko ibibenta ang SUV ko. Yun lang ang tanging bagay na alaala sa akin ni Papa. Kaya kahit ilang beses pa yung paglumaan ng panahon, ay hindi ko ibibenta yung kotse ko. Dama ni Alexa ang tensyon sa paligid. Hindi nakaligtas kay Alexa ang pagtitiim ng bagang ni Andrew, lalo na ang pagkalukot ng mukha ni Becca at ang sobrang pag-aalala sa mukha ni Mila. Papaano ba kasi kapag hindi sila makabayad sa sauna streaming equipment, ay kukunin na ito ng distributor. Pero sa halip na magmakaawa ang mga ito kay Miguel, idinaan pa rin nila sa kayabangan ang lahat at ito ang hindi matanggap ni Alexa sa ugali ng pamilya ng kanyang asawa. Kinayawan ni Alexa ang isang waiter na umorder ng mamahaling pagkain na mas lalong ikinabahala ng mag-asawang Andrew at Becca. Pero gulat na gulat sila nang yumuko sa harapan ni Alexa ang dalawang waiter na nag-uunahang
lumapit sa table nila. Bigyan mo sila rito ng 4 servings ng caviar, foie gras, wagyu beef, lobster at truffles. Bigyan mo na rin sila rito ng isang bottle ng Chateau Margaux wine at isang Macallan 25-year scotch. Put it in my tab, waiter. Yes po, Madam Alexa. Hey, waiter, sandali lang. Anong tinatawag mo sa kanya? Madam? Madam talaga ang tinawag mo kay Alexa. Pero kanina, nang kami ang umorder, kaso walang magtawagin mo kaming ma'am. Kaya nga, what is so special about her? Na kung kausapin niyo siya, para bang tinitingala niyo pa siya kaysa sa amin na mas nauna pang maging customer niyo? Nagkamali yata kayo ng turing sa taga-bundok na yan. Si Madam Alexa, ang CEO ng Highline View Hotel. Kaya, nararapat lang na respetuhin namin siya at igalang. Siya ang nagpapasahod sa amin. What? Are you kidding me? Si Alexa ang CEO ng Highland View Hotel? Yes, at napakalaki ang pasasalamat namin sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, ay lumubog na sana ang hotel namin nung nakaraang buwan. But she saved us with her ₱1 million investment at utang namin kay Madam Alexa kung bakit hanggang ngayon ay may trabaho pa rin kami. At sa management niya, dinala niya ang Highline View Hotel sa itaas. Hindi nakahuma si Andrew na tila ba tinamaan ng palaso sa paa dahil sa natuklasan. Si Becca naman ay namutla na parang binuhusan ng malamig na yelo ang buong katawan. Si Mila naman napahawak sa mesa at si Trisha na hindi makapaniwala sa sinabi ng waiter at si Miguel na tahimik lamang na nakatitig sa asawa na puno ng paghanga. Niloloko mo ba kami? Kilala ko ang CEO ng Highland View Hotel na si Mrs. Emily Tan. Si Mrs. Tan ang dati naming CEO. Pero si Madam Alexa ang nagligtas ng hotel mula sa pagkalugi at effective this week, si Madam Alexa na ang CEO ng Highline View Hotel. Ma'am, if you'll excuse us, ihahanda lang namin ang order ni Ma'am Alexa. Itinago mo sa amin ang tungkol sa pagyaman mo? Nakita mong nahihirapan ng business ni Andrew at Becca, pero hindi ka man lang tumulong. Kita mo na, Miguel? Kita mo na ang tunay na ugali ng asawa mo? Bakit naman tutulong si Alexa sa mga taong ang tingin sa kanya ay dumilang sa kanilang mga paa? Sabi niyo nga sa kanya palamunin lang ang asawa ko. Patay gutom, amoy lupa at taga-bundok. Bakit naman tutulong sa inyo ang asawa ko? Hindi kayo obligasyon ni Alexa, Ma, Ate Becca. Miguel, hahayaan mo lang ang asawa mong gaganyanin ang pamilya mo? Wala ka lang gagawin? At kakampihan mo pa talaga siya? Miguel, sina Tita Mila at Becca ang tunay mong pamilya. Stop spouting your nonsense, Trisha. Kailan ba ako naging pamilya sa kanila? Kailan ba ako tinuring na anak ni Mama? At kailan ba ako tinuring na kapatid ni Ate Becca? Pamilya lang nila si Miguel tuwing hihiram sila ng pera. Tuwing kailangan ni Becca ng alahas na pang-post sa social media. Tuwing may ipakikiusap si Andrew sa akin for approval ng loan nila sa bangko. At pamilya lang si Miguel tuwing may kailangan sila. Pero kapag wala na silang nahihita pa kay Miguel, ay nakakalimutan na nilang pamilya nila ang asawa ko. At yun ang reality, Trisha. Hindi naman sa ganun, Alex. This is misunderstanding between us. Yes, it is a misunderstanding, Alex. Mahal ko si Miguel. Bunso kong kapatid yan eh. Kaya ko lang naman siya pinapakiusapan na ibenta ang SUV niya. Dahil may bayarin kami ni Andrew bukas. At wala kaming ibang mapupuntahan pa. Alexa, we are family. Doon na tuluyang bumuhos ang luha ni Alexa. Kailangan lang sila ng pamilyang ito kapag may pera sila. Pero kung walang-wala sila, ay wala rin silang halaga para sa kanilang lahat. Napakaliit ng tingin ng mga ito sa kanya at susubukan pa nga ng mga ito na paghiwalayin silang mag-asawa sa pamamagitan ni Trisha. Lahat ng sakit at pangiinsulto ng mga ito sa pagkatao ni Alexa ay muling bumalik sa kanya. Hindi niyo ako magawang tanggapin sa pamilya niyo dahil sa taga-bundok ako. Ilang beses kong narinig ang salitang hampas lupa, patay gutom, at kung ano-ano pang masasamang salita na nanguuyam sa pagkatao ko. At si Miguel,
Pamilya at kapatid nyo lang siya kapag kailangan nyo. Ngayong nalaman yung mayaman pala ako at may silbi, ay biglang updated ang status ko sa pamilyang ito bilang family member. Nagpapatawa ba kayo? And who needs your family anyway? Pamilyang plastic, pakitang tao, at toxic? I'm sorry babe, kung naranasan mo ang ganito sa pamilya ko. Simula ngayon, magsisimula na tayo ng panibagong buhay. Na tayo-tayo lang. Walang toxic waste sa paligid. At ikaw, Trisha, stop coveting my husband. Dahil kahit ano pang gawin mo, hinding-hindi ako ipagpapalit ni Miguel sa'yo. Magkahawa kamay na nagmarcha palabas ng Highland View Hotel ang mag-asawang Miguel at Alexa. May ngiti sa mga labi, yung parabang nabunutan sila ng malaking tinik sa dibdib na dala-dala nila sa iilang taon ng kanilang buhay. Paglabas nila ay bumungad kay Miguel ang kanyang lumang SUV na bagong gawa mula sa shop. Nagmukha itong bago sa paningin niya. Pinagbuksan niya ng pinto si Alexa at pinasibad ang kotse papalayo. Tumigil sila sa paboritong chicken house nila ni Alexa. Hindi ka ba nagalit na itinago ko sa'yo ang tungkol sa pagyaman ko bigla? Hindi mo man lang ba ako tatanungin? Hindi ko magawang magalit sa'yo babe. Kilala kita. Kilala ka ng puso ko. Kaya nga ikaw ang inasawa ko eh. Alam kong may mabuti kang hangarin sa ginawa mo. At alam ko rin ang tungkol sa pagkapanalo mo sa loto. Nakalimutan mo na ba na may account ka rito sa cellphone ko? Nag-pop up sa notification sa messenger ko ang napag-usapan nyo ni Nikki at ni Mr. Tan. Naghihintay lang ako kung kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol doon. I'm so sorry, babe. Sadyang gusto ko lang turuan ng leksyon ng pamilya mo. Matagal na. Wala akong kapangyarihan at pera para gawin yung mga bagay na yun. Hanggang sa bigla na lang binigay sa akin ng Diyos ang isang araw. You deserve it, babe. Napakabuti ng puso mo. Anong I deserve ka dyan? We deserve this, Miguel. We deserve what we have today. At sabay nating haharapin ang panibagong buhay na binigay sa atin ng Diyos na magkasama. Mabilis ang pagdating ng karma sa buhay ni na Andrew at Becca. Kinabukasan, isa-isang binawi ng mga distributor ang mga spa equipment nila at dahil sa hindi sila nakakabayad ay tuluyan ding kinuha ng bangko ang kanilang spa. Nalubog sa kabi-kabilang utang si Andrew nang dahil sa kayabangan niya at sa huli ay nakulong. Kinasuhan kasi siya ng staffa ng mga inutangan niya at hindi na pinayaran pa. Babe, samahan mo muna ako sa market area. Bibili tayo ng manok. Miss ko na yung homemade spicy crispy chicken mo eh. Ang sabihin mo, nagkikrave ka na naman sa spicy crispy chicken. Buntis ka. Pero dahan-dahan lang ha. Hindi pwede yung high cholesterol na pagkain sa'yo. Alalahanin mong buntis ka. Yeah, I know. Ngayon lang naman, babe. Please, pretty please. O siya, sige. Kulit mong buntis ka ha. Ngayon lang ito ha. Manang, pabili nga po ng 2 dressed chicken. Hindi na naituloy ni Miguel ang sasabihin nang makita ang kanyang ate Becca na siyang nagtitindera ng karni ng manok sa palengke. Natigilan din si Alexa sa nakita niya. Nakadama siya ng awa sa kapatid ni Miguel pero bigla ring nawala ang nadarama niya nang magsalita si Becca. Ano na Miguel? Masaya ka na ba sa nakikita mo na nagtitindera ako sa palengke? Wala kang utang na loob? Wala kang hiya? Natitis mo kaming pamilya mo na maghirap sa buhay habang kayo ng asawa mo nakatira sa malaking bahay. Ang kakapal ng mukha nyo. Nasaan si Mama Mila ha? Ibalik niyo sa akin si Mama. Babe, tara na. Sa ibang stall na lang tayo bibili ng manok. Mapapa-eskandalo pa tayo rito. Kinuha kasi nilang mag-asawa si Mama Mila nang lumipas ang ilang buwan. Ginagawa na kasing alila ni Becca ang ina nito sa bahay at kung saan-saan na lang naglalabada si Mila para buhayin si Becca. Kahit papano, ina pa rin ni Miguel ang kanyang Mama Mila kaya dinala nila ito sa pamamahay nila. Napapailing na lamang si Alexa at Miguel habang papalayo sa stall ni Becca. Dinig na dinig nila ang mga sigaw nito.
Bagay na bagay nga ito rito sa palengke dahil sa ugali nitong palengkera. Ang masaklap nga lang, utang pa rin sa lending ang ginagawa nitong kapital para magtinda. Hindi pa rin ito nagbabago ng ugali. Ang masaklap nga lang ay utang pa rin sa lending ang ginawa nitong kapital para makapagtinda. Hindi pa rin ito nagbabago ng ugali. Baka nga saka na lamang ito magbabago kung susunod na ito sa kulungan kay Andrew. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong hatid sa inyo ng aming channel at kinapulutan nyo ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Pakiramdam ko parang may Pakiramdam ko parang may kailangan na naman sila. May sentimental. May sentimental value gayon yan. May Hindi ka mag-girit. Sentimental. Sige.